Papalapit ako ng papalapit sa address ng hospital, at lalo ring lumalakas ang kabog ng puso ko. Sa hindi ko malaman na dahilan ay kinakabahan ako. Nang marating ko ang hospital, ay agad kong ipinarada ang sasakyan at dali-daling pumasok, pero nakita ko sa may di kalayuan ang kapatid ko. What is she doing here? Di ko alam pero may nag-udyok sa akin na sundan siya. Sobrang coincidence na nandito rin siya, samantalang wala naman kaming kamag-anak na dinala sa hospital. Huminto ako sandali at nagtago, nang makita na huminto rin ito, nang makasalubong ang babaeng nurse. Nasa may hindi ako kalayuan, kaya rinig na rinig ko ang pinag-usapan nila. Hana, long time no see. Sabi ng nurse na nakangiti pa sa kapatid ko. Hello Jessica, it's nice to see you. What are you doing here? Tanong ni Jessica kay Hana. Banibisita ko ang pamangkin ko. Sagot ng kapatid ko na ikinitak ako. Sinong pamangkin ang tinutukoy niya? Do we have another sibling na may anak na? Pamangkin. Kay kanino mong pamangkin? Tila nagulat din ang nurse sa sagot ng kapatid ko. Kay kuya, sagot ni Hana. I blinked thrice sa sinabi niya. Dahil sa sinabi ni Hana, ay mas lalo lang tumindi ang kaba sa dibdib ko. Pakiramdam ko ay hindi ako makahinga. Kay Kuya Silver mo. I thought wala pa siyang anak. Well, I heard rumors na buntis daw ang dating kasintahan nito, at siya ang ama, but hindi ako naniwala agad kasi rumors eh. Nakita ko ang paglukot ng mukha ng kapatid ko, habang nakatingin sa kaibigan. Wala akong pamangkin sa babaeng yun. Matabang na sagot pa nito. At besides, may gwapo na akong pamangkin. And yes, secret mo muna to dahil maski si kuya hindi niya alam na may anak siya. Parang nawala ang kaluluwa ko sa narinig. So it's confirmed. Bakit hindi ko alam na may naanakan ako? Like I said, I'd always make sure na gumagamit ako ng protection if I do that thing. Bakit alam ni Hana ang lahat? Why am I the only one na clueless here? Oh, okay, sagot ng nurse. Yeah, anyway I'm leaving Jessica. See you when I see you, sabi ni Hana at nagpatuloy sa paglalakad. Dahil sa narinig ay sinundan ni Silver ang kapatid, hanggang sa pumasok ito sa isang room. Kinuha ng binata ay kwarto na iyon ng pamangkin na tinutukoy ng kapatid niya. Literal na rin niyang naririnig ang pintig ng puso niya. Hindi muna siya pumasok at nagtago sa gilid. Dahil gabi na ay tulog na ang ibang watcher sa upuan, para sa ibang pasyente. Nagkunwari siyang kasama ng ibang watcher sa pasyente, at binabantayan ang kwarto na pinasukan ng kapatid niya. 2 oras ang hinintay niya, bago niya nakita si Hana na lumabas, kaya agad niyang tinakpan ang mukha niya ng jacket, at nagkunwaring natutulog. Nang masiguro na wala na ang kapatid, ay agad siyang pumasok sa silid. Nakita niya agad ang babaeng 1 linggo na nagpabaliw sa kanya. Ang babaeng miss na niya. Pero nang mapadako ang paningin niya sa batang natutulog sa kama, ay parang tinakasan siya ng lakas, dugo at kaluluwa. Literal siyang napaupo sa sahig. Sobra ang kaba na lumukob sa dibdib niya. Hindi siya makapaniwala sa nakikita. Hindi siya makapaniwala na ang batang nasa kama, at mahimbing na natutulog ay kamukha niya. Para lang siyang nakatingin sa dating sarili niya. Gusto niyang sabihin na kamukha lang, na nagkataon lang, pero parang impossible, dahil parang carbon copy niya ang bata. Sa hugis ng mukha sa ilong at lahat, ay gayang-gaya ng mukha niya. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, nakadama siya ng kakaiba. Nakadama siya ng saya, awa at galit sa sitwasyon niya ngayon. At biglang bumalik sa alaala niya ang galit ng kapatid niya sa bar. Galit na galit ito dahil uminom siya ng alak, habang may buhay ng bata na nasa kritikal ang lagay. Ang mga ikilos ni Kale kanina, na parang ngayon lang nakumpirma ang lahat, at ang sinabi ng kaibigan niyang si Philip. Agad na umalis si Silver na gulong-gulo. Kailangan niyang makausap ang kaibigan. Kailangan niyang malaman kung bakit hindi niya alam. Kailangan niyang malaman kung saan sila unang nagkakilala ni Rina. Kailangan niyang magpaimbestiga. He told me months ago na may nakita siyang bata na kamukha ko, and is positive enough na anak ko yun. Hindi ako naniniwala dahil baka nagkataon lang. And I am so, dahil hindi ko man lang siniguro. I wanna know the truth. Halos paliparin ko na ang sasakyan, mapuntahan lang ang kaibigan. Oh bro, what are you doing here?
Bungad ni Philip nang pagbuksan ako ng pintuan. "Bud, I have something to ask you. Tungkol sa batang sinasabi mo na anak ko." Philip just smirked at me. "So you believe in me now?" Tumango ako bilang sagot. Halos tumagaktak na ang pawis sa noo ko. Hindi ko akalain na ganito ang lahat. "Come. I have something to show you." Pumasok ako sa loob ng kondo niya. He offered me a drink but I refused. "I just wanna know the truth." Pumasok si Philip sa kwarto, at nang lumabas ito ay may dala na itong isang envelope. Binigay niya to sakin, kaya nagtataka ako nang balingan siya ng tingin. "What's this?" Tanong ko. Open it, binuksan ko ito at nakita ko ang larawan ni Rina at ang batang kamukha ko. You see man, nang nakita ko sila sa airport, I'm positive enough na may connection ang bata sa'yo. His looks, it's so you. The way he talks, and the way he acts ay nakikita ko sa'yo. Oras ko pa nga lang inoobserbahan ang bata, ay madali ko nang na-identify ang mga kilos mo sa kanya. Even the mother, nang banggitin ko ang pangalan mo ay halatang kilala ka. Kaya pinaimbestigahan ko na, kahit hindi ka naniniwala sakin. Sabi niya, "Saan mo nga sila unang nakita?" Tanong ko, "Plane papuntang Canada." Canada. Hindi ako pumupunta ng Canada, but it doesn't mean na hindi na ako nakapunta doon. Rina Magallanes and her son, Hivo. Ayon sa nakalap kong impormasyon, sila lang dalawa mag-ina sa bahay ng kaibigan nila na si Divine, which is Jego Lover. The child is turning 6, habang si Rina ay kasalukuyang nagtatrabaho sa'yo. Nagulat ako at napatingin sa kanya. So alam niya at hindi niya sinabi sakin. 6 years ago, pumunta ng Canada si Rina together with her best friend named Agatha, na siya namang asawa ni Akal ngayon. At nang umuwi sa Pinas, buntis na ito. So now bud, recall it. Isipin mo kung anong nangyari, at bakit hindi mo matandaan si Rina. Pinilit kong balikan ang nangyari 6 years ago sa Canada. That year, hinabol ko si Amanda sa Canada. Pumunta ako ng Canada to bring her back but I failed, at wala na kong matandaan pa. I'm with my sister that time, kaya impossibleng nakasama ko si Rina that night. Wala akong matandaan bud. Wala akong maalala with Rina. That's impossible buddy. Dahil nakuha ko na ang DNA result kahapon. Nanlaki ang mga mata ko, at hindi makapaniwala na nakatingin sa kanya, habang inaabot ang DNA result. Bakit hindi mo sinabi ang lahat ng to? Kunot noong tanong ko sa kanya, if he knew this, sinabi na niya dapat sakin agad. I have the rights to know. Yung mga ebidensya na hawak niya, ay enough na isampal sakin na may anak ako. I tried but hinarangan ako ni Hannah. 4 days ago, pinuntahan ko si Rina sa hospital to confront her, about the truth since wala pang DNA test result, and naabutan ko dun si Hannah. Pinakiusapan niya ako na wag sabihin muna sa'yo ang lahat, at kinausap din ako ni Rina na kung maaari ay siya ang magsasabi sa'yo ng lahat. Sagot ni Philip. But the thing is, nalaman mo na ang lahat, bago pa niya masabi sa'yo ang katotohanan. What have I done? Paano ko nagawang magpakasaya sa buhay binata, habang may responsibilidad akong napabayan? Anong nangyari dyan? Rinig na rinig ang boses ni Ben, ang isa pa sa mga kaibigan ni na Silver na minsan lang kong magpakita. Nalaman lang naman niya ngayon lang about his fatherhood. Sagot ni Philip habang nailing na dinadaluhan ang kaibigan. What the, for real? May anak siya P. Hindi makapaniwala si Ben sa narinig. Hindi niya akalain na bukod sa kay Kale, ay may isa pa pala silang kaibigan na may anak na. Pero sinaman siya ng tingin ni Philip. Pwede ba wag mo kong tawagin na P? Ang bantot nun maawa ka. Nakasimangot na sabi nito kay Ben, pero hindi siya pinansin ng kaibigan. Paano nangyari yun? Tanong ni Ben kay Philip, at bagot naman siyang tiningnan ng binata, na parabang si Ben na ang pinakamahinang tao sa buong mundo. Kasi pinasok niya ang kanyang kaya father na siya ngayon like Kale. Puno ng panlolokong sagot ni Philip sa kaibigan, kaya naman ay nasapak siya nito. This is a big news. Dapat malaman to ng lahat, sabi pa ni Ben pero pinigilan siya ni Philip. I think he needs to be alone this time Ben. Look at him, malayong malayo sa Silver na kilala natin. He's blaming himself for his
Seryosong sabi ni Philip. Yeah, he's wasted, naiiling na sang-ayon ng isa, habang si Silver naman ay tila walang pakialam sa mundo. Galit na galit siya, dahil kahit anong pilit niyang alalahanin si Rina, ay wala talaga siyang maalala kahit na isa. Galit na galit siya dahil napakapabaya niya. Galit na galit siya sa mundo, dahil pinabayaan niya si Rina na palakihin ang anak nila mag-isa. At mas lalong galit na galit siya, dahil hindi man lang niya nakasama ang anak niya ng maisilang ito. Hindi niya alam ang dahilan, kung bakit hindi sinabi ni Rina sa kanya ang katotohanan. Hindi rin niya magawang magalit sa babae, dahil nalaman niya rin na hinanap siya nito noon pa man sa Canada, sa pag-aakalang sa Canada siya naninirahan. And, pakiramdam ni Silver that time, ay napakawalang silbi niya sa mundo. Kung noon, tinatanong niya anong pakay ni Rina kung bakit pumasok ito bilang katulong niya, lalo na't wala sa itsura nito ang pagiging katulong, ngayon parang alam na niya kung bakit. Gusto niyang malaman ang lahat, at mukhang may alam si Hannah tungkol sa nangyari 6 years ago. Gusto niyang malaman kung kasama ba talaga niya ang babae that time sa bar, o hindi. Silver, that's enough, pagawat ni Philip sa kaibigan, lalo na nang makita na marami na itong nainom. Instead of wasting your time here bud, bakit hindi ka nalang umuwi and ready yourself para puntahan ang anak mo? Sabi pa ni Philip, habang nakikinig si Ben sa usapan. Mukhang nagising sa katotohanan si Silver. Right, I have a son now. He's in the hospital. Nandoon dapat ako eh. For the first time in his life, may luhang tumulo sa pisngi niya, and laking gulat ng mga kaibigan na makitang umiiyak si Silver. Bud, hey, may chance ka pang bumawi sa anak mo. Natarantang sabi ni Ben kay Silver, at inalalayan ito nang sinubukan nitong tumayo. Pati kay Rina, you like her diba? It's your chance Silver. Walang nobyo si Rina. Ang tanging kasama niya lang sa bahay ay ang anak nyo. Sabi ni Philip. Rina, naguguluhang tanong ni Ben kay Philip. It's a long story bud. Later, I'll tell you everything. Iuwi muna natin si Silver. Sagot ni Philip at hindi na nagtanong pa si Ben, at hinatid nila si Silver palabas ng bar. Hospital. Gusto ko sa hospital. Tila lasing na sabi ni Silver. Napailing na lang si Philip sa kalagayan ng kaibigan. Ayusin mo muna ang sarili mo bud, bago mo puntahan ang anak mo. Dagdag pa ni Philip bago paandarin ang sasakyan. Gaya kahapon ay gabi na rin ako pumunta ng hospital. Nasa labas ako ng pintuan ng kwarto ni Hivo. Ang anak ko. Hindi ko alam kung bakit kinakabahan ako. Iniisip ko kung galit ba siya sakin. Kung tatanggapin niya ba ako o ano. Marami akong pagkukulang sa kanya. Ito na yata ang sitwasyon, kung saan doble-doble ang kaba na nararamdaman ko. Napatingin ako sa relos ko, at alas 11 na ng gabi. Hindi ko kayang pumunta dito ng maaga. Wala akong mukhang may haharap sa kanila ng mama niya. I've been an irresponsible father to him. Dahan-dahan akong pumasok, at nadatnan ko si Rina na natutulog sa tabi ng bata, na natutulog rin. Parang may humaplos na panghinayang at galit sa puso ko, nang makita na ang mag-ina na hindi ko maalala. Nakaka-frustrate yung part na kahit anong pilit mong alalahanin yung bagay, hindi mo magawa. Humakbang ako, at tumabi sa bata, at pinagmamasdan ang mahimbing na tulog niya. Malaki na siya. I wonder paano siya umiyak nung baby pa siya. Yung unang pagtawa niya. Unang lakad at unang takbo. Ano kaya ang unang salita na nabanggit niya? Grabe ang dami kong namiss na pangyayari sa buhay niya. Hindi ko mapigil ang hindi maluha, habang nakatingin sa anak ko. Parang may ano sa dibdib ko, habang naiisip na may anak na ako. Nagmulat ito ng mga mata, at hindi ko alam kung anong ere-react. Kumunot ang noo nito, habang nakatingin sakin at unti-unting sumimangot. Hindi ko mapigil ang mamangha. The way sa pagkunot ng noo nito, ang pagsimangot at the way na tumingin ito, ay parang ako lang. Agad na pinunasan ko ang mga luha sa mga mata, habang nakatingin sa kanya. Hindi ko alam ang sasabihin. Hindi ko alam kung ngingiti ba ako o ano. Humakbang ako sa kanya ng mas malapit, at umupo sa upuan na nasa gilid niya. Tulog pa rin si Rina hanggang ngayon. Alam kong magugulat siya oras na makita ako dito. Hi, ngumiti ako habang nakatingin sa kanya. Gusto kong sabihin na anak, son, body o ano pa, pero hindi ko alam kung tama ba.
Baka magulat siya o ano. Hindi ko din alam kung matatakot ba siya sakin. Ayaw ko sanang mangyari yun. Ayokong katakutin ako ng anak ko. Ang dating nakasimangot na mukha nito, ay unti-unting naglaho. Sa unang pagkakataon nataranta ako, nang makita ang luha na tumulo sa mukha niya. Sa unang pagkakataon nataranta ako, dahil sa anak ko. Hey, what's wrong? Papa, hindi agad ako nakakilos. Parang tumigil ang pagtakbo ng oras. Huminto sa pag-ikot ang mundo ko nang tawagin niya ako ng papa. Parang may sumuntok sa puso ko, nang makita sa mukha niya ang saya na makita ako. Kitang-kita ang kasabikan sa mukha niya. Pinilit niyang tumayo kaya agad ko siyang binuhat, habang humagulaw ito ng iyak. Hivo, nagising si Rina at agad na napasinghap, at nagulat nang makita ako na karga ang anak namin. Hindi ko rin mapigilan ang pagtulo ng luha ko, habang yakap ang anak ko. Hindi ko alam kung paano siya patahanan. Niyakap ko lang siya habang karga sa mga bisig ko. Unang beses ko siyang nayakap, at nahawakan and I am so happy. Mahigit 10 minuto na umiyak si Hivo sa bisig ng ama. Gulat na gulat ako nang makita si Silver sa loob, at karga ang anak namin. Kitang-kita ko ang sakit sa mga mata niya, habang nakatingin sakin. Naiyak ako nang makita na nakalambitin ang anak namin sa papa niya, habang umiiyak. Tumayo ako at nilapitan sila. Hindi ko alam paano nalaman ni Silver lahat. Hindi ko rin alam kung may nagsabi o nalaman niya lang, dahil sa kamukhang kamukha siya ng anak niya. Hindi ko rin alam kung bakit nakilala ni Hivo ang ama niya. Hindi ko alam kung anong tumatakbo sa isip ng mag-ama, sa oras na nagkita sila. Come here na anak. Si mama na ang magkarga sayo. Sabi ko pero umiling ito at tinanggihan ako. Nanlaki ang mga mata ko, at hindi makapaniwalang tinanggihan ako ni Hivo. Gusto ko kay Papa Mama. Sigurado talaga siya na papa niya si Silver, kahit na walang nakapagsabi sa kanya, o nagpakita ng larawan ni Silver sa kanya. Nakilala ba nila ang isa't isa, dahil sa lukso ng dugo? Sige pero baba ka na muna. Baka mamaya pagod na si. Tumikim ako sandali dahil di ko kayang banggitin ang salitang yun, nang walang pag-alinlangan. Papa mo sa pagkarga sayo. Tumingin ako kay Silver.at tahimik lang siya habang nakatingin din sakin. Nailang ako sandali. Tumingin naman ang anak ko sa ama niya. Are you tired na po papa? Mahina pa rin ang boses nito. Medyo, kakaayos lang kasi ng pakiramdam niya. Umiling si Silver at ngumiti sa anak namin, saka hinalikan nito sa noo. Of course no, son. Papa can carry you all day. Sabi nito sa anak, at bahagya pang sinasayaw si Hivo na para bang hinihele. Really papa? Yes. Ngumiti si Hivo at binalingan ako ng tingin. Thank you mama, sabi nito sakin. Bakit sakin siya nagpapasalamat, hindi naman ako ang kumarga sa kanya. For what? Tanong ko, dahil tinupad niyo po ang promise niyo na hanapin si Papa. Nagulat ako sa narinig, at mukhang hindi lang din ako ang nagulat, mukhang pati si Silver sa sinabi ng anak namin. You can stay na po sa house just like before I asked you, para hanapin si Papa. You can work na po sa house, di ba po mama? Kasi nandito na si Papa, kaya di ka naalis everyday. Pumiyok ang boses ni Hivo sa huli, at wala akong masagot dun. Naiyak na lang ako sa sinabi niya. Kahit si Silver ay naiyak na rin. Ayaw mo kung umaalis everyday? Tanong ko sa kanya. Tumango naman siya at humiga sa balikat ng ama. Sige, di naaalis si mama Pero sleep ka muna anak dahil gabi pa, sabi ko. Papa, pinunasan ni Silver ang luha sa mga mata nito, bago sagutin si Hivo. Yes son, di ka na po aalis di ba? No, I won't. Seryosong sagot ni Silver habang nakatingin sa akin ng team. Good night mama. Good night papa. Sabi ng madaldal naming anak. Agad rin itong nakatulog, kaya inihiga na siya ni Silver pabalik sa kama. Nang matapos ko ng maayos si Hivo, ay parang naging awkward ang nangyari sa amin ni Silver pagkatapos. Hindi ko alam kung paano siya haharapin. Ano matulog ka na muna, sabi ko sa kanya dahil alauna na ng madaling araw. I'm fine. Hindi ako inaantok. Seryosong sagot nito. Kape? Tanong ko. Hindi siya sumagot. Tumingin lang siya ng diretso sa mga mata ko. For the first time nakaharap ko siya, ay kinakabahan ako.
Pakiramdam ko ay marami akong kasalanan sa kanya. Babe, I mean Silver, nagulat ako nang bigla siyang lumapit, at lumuhod sa harapan ko. Hindi ko alam kung anong dapat kong gawin. Nakaluhod siya at nakayuko ang mga ulo. Nakadungaw ako sa kanya at tinatanaw siya. I'm sorry, his voice cracked. Umiiyak si Silver. Umiiyak siya habang nakaluhod sa harapan ko. I'm sorry, napakawalang kwenta kong ama. Hindi ko mapigilan na tumulo ang luha sa mga mata ko. Hindi ko mapigilan ang luha ko, na nag-uunahan sa pagbagsak. Hindi ko mapigilan lalo na dahil kitang-kita ko at rinig na rinig ko ang pag-iyak niya. Nagkamali ba ako na hindi ko sinabi sa kanya agad? I'm sorry dahil pinabayaan ko kayo, dagdag pa niya. Naalala na ba niya ang lahat 6 years ago? Natatandaan na ba niya ako? Lumuhod ako para harapin siya. Kinuha ko ang mga kamay niya, at tinignan sa mga mata. Kitang-kita ko ang pagsisisi dito. Nang makita ko siya kanina, na karga ang anak namin, ay parang nawala lahat ng kaluluwa ko sa katawan. Sa tindi ng kaba, ay halos hindi ako nakakilos agad. Mali ako na inakala kong itatakwil niya si Hivo. Mali ako sa parte na akala ko, ay hindi niya kayang tanggapin ang anak namin. I'm sorry Silver, paghingi ko ng tawad, habang pinapawi ang luha sa mga mata niya. I'm sorry dahil hindi ko sayo sinabi agad. I'm sorry dahil natakot ako. Halos wala akong makita dahil sa mga luha. Hindi ko mapigil ang hindi maging emotional. Natakot ako na baka itakwil mo ang anak natin. Dagdag ko. Lumapit siya at niyakap ako. Babe, ako dapat yung humingi ng tawad. I'm sorry Rina. I'm sorry babe. I'm sorry dahil hindi kita natandaan agad. I'm sorry dahil hindi kita maalala. I'm sorry dahil ngayon lang ako dumating. I'm sorry. Parang may anong sumikip sa dibdib ko, nang pumiyok si Silver sa huli. Isinobsob ko na lang ang mukha ko sa dibdib niya. Ibinuhos ko lahat ng luha ko. Niyakap ko siya at hinayaan ko ang sarili ko na maging mahina. Pagod na rin ako maging malakas, pero para sa anak ko, lahat kinakaya ko. Nakahilig ako sa balikat ni Silver, habang nakatingin sa anak namin na natutulog. Papasok ka pa mamaya. Umuwi ka na lang muna. No babe. Dito lang ako. Gusto ko pagkagising ng anak natin ay nandito ako. Pagputol niya sa sasabihin ko. Okay sige. Tumahimik ang pagitan namin. Pero kahit na ganoon ay kontento ako. Nararamdaman ko siya, at masaya ako na nandito siya para kay Hivo. Babe, can I ask something? Yes. About what? Tanong ko. About our son. Our son. Sounds nice. Yes. Anong gusto mong itanong? What's his favorites? May favorite food ba siya? Toys? Or kahit ano? Tell me about him. Gusto kong malaman lahat. Nagulat ako sa kanya. He's excited na malaman ang lahat tungkol kay Hivo. Umayos ako ng upo, at humarap sa kanya. Nakita ko ang pagseryoso sa mga mata nito. Parang nagilty ako bigla, dahil sa ipinagkait kong panahon sa kanila mag-ama. Okay, let's start sa mga pagkain na gusto niya. He likes meat. At mareklamo sa gulay, sabi ko at nakita ang kasiyahan sa mga mata niya. Tumaas pa ang gilid ng labi nito, na para bang may natatandaan. Yes, parang ikaw, dagdag ko. Sa ilang buwan na paninilbihan ko sa kanila, ay yun din ang napansin ko sa kanya. Itinatabi niya ang mga gulay pag nilulutuan ko siya. He likes playing basketball. In his age nakahiligan na niya ito, kaya marami ang bola sa bahay. Regalo rin ni Agatha at Kale sa kanya last birthday ay bola. Hindi yata siya nagsasawa sa bola, kaya he won't mind na puro bola binibigay sa kanya. Natatawang sabi ko, at ganoon rin siya. That man, sabi niya. Why? Naguguluhang tanong ko sa kanya. Kilala niya pala kayo, hindi niya man lang sinabi sakin. Oh, yun ba? I think hindi rin alam ni Kale. Nasa Canada kasi sila nakabased, at baby pa lang si Hivo nang nakita niya ito. Hindi pa masiyadong kita na kamukhang kamukha mo ang anak ko. Natin Rina. Anak natin. Nakasimangot na sabi niya. Yun nga, I think Kale knows nothing. Hindi niya rin kasi nakita si Hivo nang lumaki ito, kaya malay ba niya? But noon, naalala ko na nasabi niya na may kamukha si Hivo. Feeling ko ikaw ang ibig sabihin niya noon.
Bumantong hininga siya, at tumingin sakin. Babe. Humarap siya sakin at nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga. Kinabahan ako bigla. Yes. Sakin na kayo tumira, sabi niya na nagpanganga sakin. Nagbibiro ba siya? Based on his looks. Obviously, he's not. I gulped.